May nag-comment sa isang video natin. Pwede po ba kayo gumawa ng content tungkol pag-iipon kaysa sa mag-e-gambling? Ayan kasi yung problema ngayon ng Noypi eh. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong comment ka daily. Kaya naman, sa video na ito ng The Filipino Daily, pag-uusapan natin ng diretsahan ang tungkol sa e-gambling or online sugal. Bakit nga ba ito naging sakit ng lipunan at paano mo ba talaga ito matitigilan ng tuluyan? Hindi ito lecture na parang nasa school tayo. Ito ay usapang kapatid, usapang kaibigan na nagmamalasakit sa kinabukasan mo. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Simulan natin sa kung bakit ba mahirap huminto. Ang totoo niyan, ang mga online casino apps na yan ay dinisenyo ng mga experts sa psychology para maging addictive. Sa tuwing nananalo ka kahit small amount lang, ang utak mo ay naglalabas ng tinatawag nating dopamine. Ito yung happy chemical na nagbibigay sa iyo ng excitement. Ang problema, kapag natalo ka, lalong naghahanap ang utak mo ng dopamine hit na yan, kaya ang ending taya ka ng taya para mabawi lang yung talo mo. Pero aminin natin, kailan ka ba huling bumawi na talagang lumamang ka? Madalas, yung panalo mo ay pambayad lang din sa mga utang na nakuha mo para may pantaya ka. Ang unang step para itigil ito ay ang pagtanggap sa katotohanan na hindi mo mababawi ang talo mo sa pamamagitan ng pagtaya ulit. Tanggapin mo na yung pera na nawala ay tuition fee mo na sa School of Hard Knocks. Kapag tinanggap mo na yung loss, dun ka palang magkakaroon ng peace of mind para huminto. Huwag mo nang habulin ang talo kasi habang hinahabol mo yan, lalo kang nalulubog sa putik. Ngayon, paano tayo magsisimula sa practical na paraan? Ang pinaka-epektibong paraan ay ang tinatawag na hard reset. Kung ang app ay nasa cellphone mo, i-uninstall mo yan ngayon din. Pero alam nating lahat na madaling mag-install ulit, di ba? Kaya ang gawin mo, i-delete mo ang accounts mo mismo sa mga platforms na yan. Maraming apps ang may option para sa self-exclusion kung saan ibablock ka nila sa system nila for 6 months or 1 year. Gamitin mo yon. Pangalawa, kontrolin mo ang daloy ng pera mo. Karamihan sa atin ay gumagamit ng digital wallets gaya ng GCash o Maya para tumaya. Kung ikaw ay hirap pigilan ng sarili, mas mabuting ilipat mo ang pera mo sa physical bank account na walang online transfer capability o kaya naman ay ibigay mo muna ang control ng digital wallets mo sa asawa mo, sa nanay mo o sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Sabihin mo, gusto ko nang magbago. Tulungan niyo akong hawakan ang pera ko. Masakit sa pride pero ito ang pinakamabisang paraan para hindi ka matukso sa isang click lang. Pag-usapan naman natin ang numbers para makita mo ang laki ng nasasayang mo. Sabihin nating tumataya ka ng 500 pesos kada araw. Sa loob ng 30 days, nakaka 15,000 pesos ka na. Sa loob ng 1 year, ang total niyan ay 180,000 pesos. Isipin mo, 180,000 pesos. Ang laking halaga niyan. Pwede mo na sanang ipang down payment sa motor, pambukas ng maliit na grocery, o kaya ay emergency fund ng pamilya mo. Pero saan napunta? Napunta lang sa mga may-ari ng online casino na lalong yumayaman habang ikaw ay lalong naghihirap. Ang susunod na technique ay ang paghahanap ng bagong habit. Ang sugal kasi ay madalas nating ginagawa kapag bored tayo o stress. Kapag nakaramdam ka ng kati na tumaya, subukan mong uminom ng isang basong malamig na tubig o kaya ay lumabas ka ng bahay at maglakad-lakad. Ang mahalaga ay madistract mo ang utak mo sa loob ng 15 to 20 minutes. Karaniwan, pagkatapos ng 20 minutes, nawawala na yung matinding urge na tumaya. Subukan mo ring mag-focus sa isang side hustle. Imbes na mag-abang ng swerte sa screen, bakit hindi ka mag-aral ng bagong skill online? Maraming free courses sa YouTube tungkol sa freelancing, basic sales, o kahit cooking. Doon mo ibuhos ang energy mo. Mas nakakapagod pero sigurado ang balik sa'yo. Importante ring umiwas ka sa mga enablers. Sino-sino sila?
Sila yung mga kaibigan mo na laging nagpo-post ng mga screenshot ng panalo nila o kaya yung mga group chats na puro sugal ang usapan. Maging matapang ka na mag-leave sa mga groups na yan or i-unfollow ang mga taong nagtitrigger sa'yo na tumaya. Sabi nga nila, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Kung ang 5 kasama mo ay sugarol, malamang pang-6 ka na. Humanap ka ng mga taong ang mindset ay pag-iipon at paglago ng negosyo. Isa pang practical na guide ay ang paggawa ng visual reminder. Isulat mo sa isang papel kung para kanino ka bumabangon. Isulat mo yung pangalan ng mga anak mo, ng asawa mo, o yung pangarap mong bahay. Idikit mo yan sa likod ng cellphone mo o gawin mong wallpaper. Sa tuwing bubuksan mo ang phone mo para tumaya, makikita mo ang mukha ng mga taong umaasa sa'yo. Itanong mo sa sarili mo, mas importante ba ang pansamantalang excitement na ito kaysa sa kinabukasan ng pamilya ko? Dito sa The Filipino Daily, naniniwala kami na walang shortcut sa tunay na yaman. Ang tunay na yaman ay pinagtatrabahuhan, pinag-iipunan, at pinapalago sa tamang paraan. Hindi ka yayaman sa isang iglap, pero siguradong yayaman ka kung may disiplina ka. Ang disiplina ay nagsisimula sa pagsasabi ng no sa mga bagay na sumisira sa'yo. Isipin mo ang peace of mind na makukuha mo kapag alam mong ang pera sa wallet mo ay hindi mababawasan ng hindi mo alam. Isipin mo yung saya na makakabili ka ng regalo para sa mahal mo sa buhay nang hindi ka nanginginig kung may matitira pa ba sa'yo. Mas masarap matulog sa gabi na wala kang iniisip na utang at wala kang tinatagong sikreto sa pamilya mo tungkol sa nawawalang pera. Sa bawat kababayan natin na nakikinig ngayon, hindi pa huli ang lahat. Kung natalo ka man ng malaki noon, kalimutan mo na yon. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo simula sa segundong ito. Piliin mo ang sarili mo. Piliin mo ang pangarap mo. Itigil ang pagsusugal hindi lang dahil sa pera, kundi dahil deserve mo ang mas maayos na buhay. Huwag mong itaya ang iyong pangarap sa isang laro na alam mong talo ka na simula pa lang. Magsimula ka ng mag-ipon kahit small amounts lang. Ang mahalaga ay mabuild mo ulit ang habit ng paghawak ng pera ng tama. Ang bawat 100 pesos na naitatabi mo ay isang hakbang palayo sa sugal at isang hakbang palapit sa tunay na kalayaan sa pera. Kaya natin ito, Juan. Sabay-sabay tayong bumangon at ipakita na ang Pinoy ay mas matalino kaysa sa anumang sugal. Mag-ingat tayo lagi sa ating mga desisyon sa buhay. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.